nalilihan o kung ano man, inalis sa kanya ang 7 demonyo. Hindi po yan ang prostitute na babae. Sinabi ko na yun sa previous night sa gospel na pagtutunghay o pagbalangkas natin na yung babae doon na inalisan ng prostitute at babatuhin, walang pangalan iyon. Kaya iningatan sa mga bawat gospel na pag-istorya, ay wala palang pangalan, babaeng prostitute lang iyon at walang pangalan na Magdalena at taga Magdala. Amen po. Bakit importante ito sa pag-aaral ng gospel po? Kaya nga hindi tayo pwedeng mag-conclude. Amen po. Amen. Okay, bakit na-conclude? Bakit na-conclude? Saan ba yan galing yung sinasabi natin Maria Magdalena, mababang lipad, hindi kita maintindihan, sa awiting Pilipino lang iyan. Okay? Ninarate kasi. Okay. Ibig sabihin, pinag-isa agad na siya Maria Magdalena, Magdalena, ikaw ay sawing palad. Hindi kita maiintindihan sa usaping kanta o akda. May akda na Pilipino lang yan. At yung Pilipino na author na yan, hindi ko alam kung anong intensyon niya, baka wala siyang pananampalataya na sino ito si Magdalena at wala din siyang alam. Okay? Wala siyang pananampalataya at hindi niya alam kung sino ito si Magdalena o Magdala. Kasi sa lahat ng mga rakunto, ibig sabihin sa storytelling natin sa gospel sa Magdalena, siya yung pinakamalapit ni Jesus. Okay? Pero hindi itinuturing na yung babae na prostitute at hindi na nagkasala na si Magdalena. Yes po, dito sa ating ebanghelyo, inalis sa kanya ang 7 demonyo. Sabi nga sa mga authors din, sa mga santo, na yung 7 demons, yung sinasabing 7 capital sins. Tandaan natin, ulitin natin, na itong pagrakonto, pagsaya-sanay-say ni Marcos, ang audience niya ay mga taga-Roma. Dito sa Roma po, ay itinuturing din sinasabi, ang Roma ay sinasabing Old Babylonia. Okay? Sa Old Babylonia o sa taga-Roma o mga pagano na convert ko, ano yon? Ang mga kasamaan, mga 7 capital sins, naririto. Okay? So, maari na ating ingatan ang sinasabing Maria Magdalena, kinokonek, Maria Magdala, na inalisan ng 7 demonyo. Eh, pwede din iyan nag-representa na hindi lang totoo, hindi naman totoo na Magdalena siya yung prostitute. Totoo nga inalisan ng 7 demonyo. Kasi sa audience ni Marco ay siyang okay, recommended. Okay. Okay. Yan. So, yun po, importante ito. So, dahil sa audience niya, hinahalong agad niya na ito pala kinokonek. Okay, kinokonek. Okay, kinokonek sa 7 demonyo na sinasabing ang audience kasi niya puno na ng kasamaan. Okay, kasamaan. So, yun ba ang mayroong mistake? No, mistake sa recording. Kasi unang-una, si Marcos po ay dito nag-istorya sa taga-Roma. Okay, at nakarinig na lang siya. Kasi kung titingnan natin uli mga kapatid, nagkamali ba si Marcos na dinagdag niya ito ang 7 demonyo? Hindi. Kasi dahil sa audience po. Dahil sa audience po. Okay? Dahil sa audience niya. At nakalimutan din ba sa mga Lucas, Matthew at John sa pag-mention nila sa 7 demonyo? Hindi rin. Hindi rin. Nakalimutan, nagkamali sila, hindi rin. Kaya nga ang lahat ng mga gospels iningatan na yung babaeng prostitute ay walang pangalan. Importante ito mga kapatid. So ang babaeng prostitute na isa din nga nag-ibig sabihin na nagbuhos sa kanyang mahalagang perfume sa paanan ni Jesus at umiyak at ibinuhusan niya, babae pa rin iyon. Wala ding pangalan. Kung babae man iyon na Maria naman na pumunta sa bahay, kapatid ni Martha yun. Kakaiba din yun. So maraming Maria mga kapatid. Okay? Okay? So kung sinasabi natin may 3 o may kababaihan doon sa paanan ni Jesus sa Kalbaryo, hindi lang 3, 4, marami iyon. At kung maraming Maria, sinasabi nga nila sa common, 3 Maria po, hindi lang. 3 Maria. May 4 na, may 5 pa, may 6 pa sa Biblia na Maria. Okay? So ingat tayo dito mga kapatid. Hindi tayo magkukunik agad na si Maria Magdalena, yun ang sinasabi sa awit natin na prostitute na babae na pinatawan ni Jesus. Hindi po.
ito ay sinabi lang na inalisan ng 7 demonyo kasi mahalin tulad ito sa audience ni Mark kasi dito sa Roma ang 7 demonyo, yung 7 capital sins, lumaganap, umiiral ang mga kasamaan kademonyuhan sa Old Babylonia at ito ang Roma. Okay? So, clear na tayo dito, clear out natin ito para hindi tayo heretiko ang tawag doon. Kasi magkamali tayo. Okay. So, ngayon, ang in-emphasize dito ni Marcos, yung sinasabing, ano ba ang sinasabing, nirakunto niya yon ulit ang tatlong episode. Kay Magdalena, sa 2 apostoles, at doon sa huling nila sa Last Supper, no? So ang importante dito na pinag-isa niya ang lahat na ang common denominator ay si Jesus pa rin ang nabuhay muli. Mayroon ka mang katigasan ng ulo, mayroon ka mang pagdududa o hindi mapanawalain sa mga sinasabi sa mga kababaihan, ulit kababaihan po ang nauna, okay? O mga babae o isang babae si Magdala, ay siya po ang nagpaparating sa atin ngayon. Utang natin itong lahat. Yan ang unang-unang punto. Utang natin lahat ito sa unang babae na pinakamamahal niya si Jesus, si Maria Magdala. Natural, hindi din ito nag-negate o nag-refute na si Mama Maria na ina ni Jesus ay ang nagmamahal at pinakamahal niya yung kanyang anak. Pero na-mention kasi na si Maria Magdala, hinahanap niya yung kanyang minamahal. Okay? Importante ito. Okay? Kaya nga, ni-repeat din ito na utang natin ang lahat nating panampalataya na naabutan man tayo sa Pilipinas, Espanya o sa buong mundo, utang natin sa babaeng iyon. At kaya nga, ni-recover ito sa history, ni-recover sa pag-aaral ng Biblia na hindi pala ito na Maria Magdalena o Magdala na yung prostitute na babae. Yes po, inalisan ng 7 demonyo kasi dahil sa audience ni Marco dito sa Roma, kasi nasa Old Babylonia siya o yung Roma puno sa mga kasamaan, 7 capital sins. Okay? O 7 vices. Alright na tayo mga kapatid dito? Okay, importante ito. So, ngayon, para sa atin po, ano pa yung sinasabing utang natin sa mga kababayan? Utang natin sa ating mga ina. Kung natural, may parents pa tayo, utang natin sa ating mga ina at sa ama ang ating pananampalataya. Kasi galing ito sa kanila na ibinabahagi lang nila sa atin na mula nung maliit pa tayo, bininyagan. So, ang ganda ng Katoliko kasi kung ako ina at ama na Katoliko, ang anak ko gusto kong mapasok agad sa simbahan mula sa pagkabata. Kaya nga, akayin ko na siya sabay-sabay sa Eklesia. Sa Eklesia ni Cristo. No? Iglesia ni Cristo. Hindi yung kay Felix Manalo kasi bawal naman sa kanila ang mga bata. Sa atin, pinagkasundo-sundo. Tinitipon lahat, malaki, maliit, bata sa loob ng simbahan kasi binyagan. Binyagan ang mga bata. Kasi. Okay? Yan ang maganda. Okay? Yan ang maganda sa Katoliko. Okay? Na hindi tayo nagpa-atras-atras pa para magkasama-sama ng lahat ng buong pamilya sa isang pagsamba, bata, malaki, youth, ama, ina, sa buong pamilya, magkaisa, magsama-sama, magtipon-tipon sa isang pagsamba, ay kayang binyagan ang lahat. O di ba? Walang pagkahiwalay-hiwalay, kakaiba sa Iglesia ni Cristo na hiniwalay-hiwalay. Okay. Ibinigay ko 'tong example hindi pag negative sa iba, kundi para makita lang natin ang sinasabing paano pinapalagahan sa simbahang Katoliko ito. At makikita din natin. Okay? So, importante ito, mga kapatid. So, ano pa? Yung salita ditong pagiging pangingibang anyo. Sa Lucas, Matthew at Juan, sinabi lang hindi nila nakilala si Jesus. Dito, talagang diretso ni Marco, nag-ibang anyo na kasi. Ano yung ibang anyo? Ang ibig sabihin ng ibang anyo? Sabi nga ni Sister Justicia sa previous day, transfigured, transform, at yung pinakatumpak na salita sa atin, yung namuling pagkabuhay na kasi glorious body na, glorified body kasi ng ibang anyo. Amen po ba? Dito lang ito na mention kay Mark. Sa ibang gospel sinabi na hindi nila makilala. Tapos magbabakit